Ito ang inyong lingkod na nagpabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapin sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Meron ngang kasabihan ng ating mga kasundaluhan na ang ibig sabihin, the AFP protects the people or the AFP protect the people. Itong kasabihan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay tila ba nagbabanggit ng ating kasundaluhan ay pinoprotektahan ng taong bayan at pati na rin ang saligang batas. Dito nga natin makikita mga kapatid na ang ating mga kasundaluhan ay mas mayroon pang paninindigan kaysa sa mga lesbo. At mga lesbong bayaran tila ba nagsisuko na sa batas dahil ang kanilang mga katiwalian na nabulgar sa pagkikipagsabwatan dito kay Presidente Kuting ay tila ba lumalala na. Kaya itong mga lesbong kinakabahan na mawalan ng trabaho o mawala sa posisyon ay nagsisuko na at umamin na sa mga katiwalian na kanilang pinaggagawa under sa command nitong Chief in Command ng ating bansa na si Presidente Kuting. Nagbitiw na or tila ba meron ding mga iba na nagbitiw na sa kanilang pwesto dahil nga hindi na rin kaya ang kanilang ginawa or di kaya na guilty sa kanilang mga kabalbalan na pinaggagawa sa ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit ganito ang nangyayari sa ating bansa ay mayroon pa rin talagang mga tao na handang protektahan ang saligang batas, ang mamamayan, ekonomiya ng Pilipinas at pati na rin ang bansa. Salamat na rin sa ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sila ang nagtataguyod o nagpapakita ng paninindigan sa bansa. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos at kung may hinaing ka naman ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po, maraming salamat. Mga kapitbahay ninyo, taong bayan. And then, hayaan nyo, murahin nyo ako. Okay lang, murahin ako. Tarantado. Murahin nyo ako. Ako, in-explain ko lang. Di ba? In-explain ko yung tama. At kayong mga Pilipino na insisting na magpakatanga, Constitution for Dummies na nga yan eh. In-explain ko na nga. Ang daling intindihin eh. Hindi ka kinakailangan maging lawyer. Kinakailangan mo lang, Pilipino ka. Because alam na alam mo na pagka hinayaan mo to, pwedeng mangyari sa iyo yung nangyayari ngayon sa mga KOJC member. Pwedeng mangyari sa iyo yung nangyayari kay Pastor Kibuloy. Pwedeng mangyari sa iyo yung mga pinagagawa nila doon sa mga member ng KOJC. Sprayan ka, payag ka sa ganon, tirgasin ka, hanggang sa matake ka, no? Padapain ka, sipa-sipain yung mukha mo. Putang ina mga yan, binabayaran natin yan. Sinusweldoan natin yan. At kung hindi ninyo iintindihin ito, kung hindi nyo aaralin ito, kung nasaan tayo ngayon, madadala kayo ng agos ng kadiliman. You have to stand up because we will all stand up as Filipinos. And this regime that entertains corruption, entertains injustice, abuses, massive abuse of power, violation of the Constitution, will not last forever because the people will rise up. Ang sinasabi ko, sana may masmasan kayo para maiwasan yung tinatawag na People's Revolution. Wherein 119 million Pilipinos. Hindi 119 million, dami nun. Tulog yung iba sa kangkungan, walang pakialam. So kalahati, 60 million Pilipinos. Hindi, tulog pa rin. Kalahati, 30 million Pilipinos. Yan, pwede pa. 15 million Pilipinos. Dami na yon. 15 million.
you cannot stop 15 million Filipinos. All we want is a country na sang-ayon doon sa nilagay namin sa Constitution. Corruption, out. Abuses, out. Di ba? Injustice, out. Lahat yan nilagay. Public service, hindi na natin nabasa. Wala nang time, mahaba na eh. Public service is a public trust. You are all accountable to the Filipino people. Di ba? So kayong mga taga KOJC, huwag kayong matakot. Pagka nagdidemonyo mga PNP, you invoke God's presence and you are protected. You invoke God's presence. When 2 or 3 are gathered in my name, I will be there to protect you. Diba? BBM, if you want to to extend the life of your administration, end this nightmare. Stop it. Cease and desist. Order the PNP to stop. Leave the premises. That's the only way that you will survive. If you do not do that, matter of time, the Filipino people will rise up. Regardless kung saang galing probinsya, kung ano ang religious belief, kung ano ang profession, anong pinag-aralan, regardless. Because nakikita namin maling ginagawa niyo eh. Hindi ito sang-ayon sa sinumpaan mo. Hindi ito sang-ayon sa kagustuhan namin na mangyari. Hindi ito sang-ayon sa Pilipinas na gusto namin. Sinisira nyo, binababoy nyo. At kami, alam na namin ngayon. Gising na kami. Maraming nagising sa vlog na to. Okay? Oh, Margarita Dower Becker. Good morning po, sir. Captain Dado, watching from Germany. Kamusta ka sa mga Germany, no? Rosemary De La Cruz, good morning po, watching from Singapore. Thank you, no? Carol Membrillos, gabi, sir, 10 p.m. here. Uy, maga na dito, 5 o'clock na yata rito. 3:23. Hindi, yun yung haba ng vlog ko. Diyos ko. Narciso Taya, good morning po, sir. Sorry, pasensya na mahaba kasi explain ko lang eh, no? I hope na may nakukuha kayo, no? Bakit po sabi merong AFP na doon sa KOJC? Kahit may AFP pa dyan sa KOJC, wag na kayong matakot. Wag na kayong matakot because AFP, General Browner, mga general, mga tropa ng AFP active at mga AFP retired from all, general down the line hanggang private, retired, o mga sergeant, yung mga retired. No? Linaw. The Constitution is very clear. No, all power emanates from the people to serve and protect the people. The AFP to defend the people. Walang walang ibinigay. Kaya in-explain ko nga 1973 Constitution, Marcos dictatorship kuno, then people power, and then nilagay si Cory, 1987, pinalitan yung Constitution. They made sure that the AFP will have no choice but to protect the people. Kaya yung mga nagsasabi na bili ni AFP, maghunos dili kayo. Yung BBM, akala mo yung AFP kakampi mo, pinapadama ka lang yan. Yung mga sa AFP sinasabi na hindi kami pwedeng lumahok dyan. No. It's very clear in the Constitution. Kaya kayong sumumpa rin kayo, mga kasundaluhan, malinaw na malinaw, yung Constitution. You protect the Filipino people. Napakasimple. Kaya yung mga nandyan na AFP na sinabi na sa KOJC, subukan natin, tignan natin. Will they oppress the people? Nilagay ba sa Constitution yon? The AFP will oppress the people. Will assist the stupidity of the PNP. Nakalagay ba sa Constitution? Hindi. Ang linaw. The AFP will protect the people. Ang linaw, di ba? Will uphold the Constitution. Ano sinusumpa ng AFP? Spaul, I will support and defend. Diba? I'll protect all laws. Ano yung
basic law of the land, fundamental of the land, Constitution. Di ba? Obey all rules, di ba? And regulations. Uy, parang iniloloko tayo dun Pero binago na nga, nare-indoctrinate na. Sang-ayon para sa taong bayan ang armed forces. Kaya pala ayaw ng very professional ng AFP. Okay, malaman natin. Kaya kayo, taong bayan, simple lang ang kinakailangan nyong gawin. Tumayo kayo. Rise up and be recognized. Why? You want to save the country. You want to implement the Constitution. You agree that something is wrong, that it is grossly violated. Di ba? So, yan. Simple-simple lang Roel Narbuada, good evening po sir, watching from KSA. Thank you KSA. Mangagoy Bislig, Sacramento, capital of California. Yeah, okay. Sacramento, capital of California. Lito Kuwa, good PM o General Dado from Taiwan. Yaki Bayola, hello. Cap Dado, kamusta rin yung mga taga-Taiwan? Lito Kuwa, Yaki Bayola. Thank you for the salute. Arceli Calvo, kamusta na? Good morning po sa iyo. Good morning. And to all your subscribers, Pinoy Survivor Community, and including me, God bless you. God bless you too, Arceli. General Gazini II, good morning, sir, from Los Angeles. Hollywood Hills, thank you. Magandang umaga. Eden Exconde, good morning po, Sir Dado, KOJC member, watching from Macau. Salamat po sa pagdepensa sa KOJC. Kakampi nyo yung langit, kakampi nyo si God. Kakampi nyo. Grabing parusa ni God dyan pagka nilapastangan yung binastos, yung inano ba. Lalo na kung may mamamatay pa, sana wag na wood. Pero God will protect KOJC. The Filipino people will protect KOJC. And somehow, somewhere, maybe not now, but probably in the very near future, we will prevail. When two or three people, no? Basahin ko lang para ang ganda pakinggan nun kasi ini-invoke mo si mali ito. Mali. Sana yun? Ayun. Okay. Matthew. Si pareng Matthew. At napunta na sa Constitution. Sabi ni Brother Matthew, Matthew 18, 19 to 20 verse. Okay. Also, I tell you that if two of you on earth, anywhere on earth, two of you, so pwedeng taga-California, pwedeng taga-Pilipinas, tayong dalawa, naka-ganito tayo, naka-live, agree tayo, dasal tayo. Where two of you on earth agree about something and pray for it. So, sino tong si Eden Exconde from KOJC, member from Macau. So, you and I. Eden Exconde, let us pray. That no harm will happen to our brothers and sisters at the KOJC compound. No harm will happen to Pastor Apollo Kibuloy. That the PNP will be able to, that the Holy Spirit will reach the PNP, touch their hearts, so that they will realize that they are following illegal orders and come back to the fold and join the flock ng KOJC so that they will protect our KOJC brothers and sisters. That the people of the Philippines will support KOJC. And we will uphold what is right and claim back our basic freedom and rights and put order to this wrongdoing
and set things right. That the Filipino people will enforce the Constitution, will enforce the ideals that we believe in, and that this president right now will also be touched by the Holy Spirit, that he will come to realize of his grave abuse of power and yung ano yung tawag doon na insensitivity sa mga taong bayan, kapwa Pilipino. Nagpa-enjoy lang siya. Nag-enjoy lang siya samantalang naghihirap ang Pilipino, so that he will realize that he has done wrong and that he will decide to step down, lest the Filipino people take him out. And we will do it in the name of God, in the name of Jesus Christ. Amen. Oh, when two people, tayo na yon. Eden, ex-conde, ikaw at ako, magkalayo tayo sabi nga when two or more people on earth. So, walang barrier. Hanip mga ako ang langit, Antindi, about something and pray for it. It will be done for you by my Father. Kinocommit ni Kristo, yung kanyang ama. And which incidentally, bakit ang lakas nung pananalig ko? Video number 1, Pinoy Survivor. Video number 1, nasaksak ako rito, tumagos dito. Lahat ng naka-meet up ko sa inyo, na pinapahawak ko itong likod ko, hindi dito sa bata ko, dito. Dito, ayan, may peklat, So, pasok dito, tagos sa maskara, wire mesh, fencing, skrima, masok, tagos dito. Nandyan ngayon yung ako bumunot. Pag bunot kong ganyan, tinanggal ko yung mask, dugo. And I prayed. Ininvoke ko God's healing hand. Hanip Hanip yun. And I was 22. I was graduating from the academy. That was May something, 23 yata yun, May something. Bago akong first captain, Naging first captain ako nung March, nung nag-graduate yung class 82. Then, new cadet battalion yon. First batch kami, nirelieve na kami. So ngayon, may hawak si Bob De La Rhea, 3rd and 4th battalion. So 1st and 2nd battalion, nagre-relax na kami. Niyaya ako ng late alphabeto, yung first casualty namin, late alphabeto, mag-practice kami ng fencing. Nagle-letter writing ako, 11 sulat yung ginagawa ko, Dahil girlfriend, Binisto pa yung sarili. So, nagre-writing ako, yung unang pumunta, si Cadet Liorca, yung namin, yung goat namin. Sabi ni Cadet Liorca, sama ka sa akin, Bible study. Sabi ko, Bible study, ito mong dami kong ginagawa, dami kong gagawin, dami kong tatapusin ng mga papeles. Sabi ko ganon. Tapos nun mauna ka na, sabi ko ganon. Bok, Bible study, sabi nga nun. Huwag mong hinihindihan ang Diyos, sabi ko. Sabi ko sa kanya, Bible, gusto mo turuan pa kita Sabi ko ganon, how arrogant I was, Gusto mo turuan pa kita? Galing akong Christian school Lourdes School of Mandaluyong, The one in Shaw Boulevard, Doon sa katabi ng one San Miguel Place ba yun? Tabi ng, yung dating may sa likod niya, Medical City, Lumipat na ngayon, sa Ortigas na yan So, yun. Hoy, Bok, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Baka karmahin ka, parusahan ka bigla. Umalis ka na, Bok. Then, nagsulat ulit ako, umalis na. Nahiya pa nga ako, kukonsensya ako. Ba't naman ako nagsalita ng ganyan? Kasi nainis ako, doon sa staff ko. Ang kulit. Ang kulit. May ginagawa ka, tapos sisingit. Aba, dumating ang alpabeto, ang kulit din. Halika nga rito. Halika, kam. Ang kulit, ayun, niyaya ako, pagdating ko doon, na kami, nag-practice na kami. 9:30, nasaksak ako. Nabali espada, dumiretso. Yung bilog yun yung tip. Nung nabali, gumanyan, sumugod siya, ginanong ko, sabay sumundot akong ganyan. Nung lusob ako, sumabit dito,
bumaluktot, pumitik. Pagpitik, tama rito sa akin. Tagos hanggang dito. Imagine that, oh. Long distance ceiling, hanep from sa langit. Lord, Diyos ko. Alam ko, meron pa akong gagawin. Kaya, after this prayer, I will imagine yung kamay ko, kamay mo. Hahawakan ko yung sugat ko, harap at likod. And after that, I will be healed. Hanep, no? God's healing hand. Inimagine ko lang ito, God's healing hand. And after that, hinawakan ko dito, tsaka dito. And then, nung nas-hospital na ako, kamot yung ulo ng doktor. Senior na doktor. Baguio General Hospital, sabi niya, in all my years of profession, ng profession ko, hindi ko maintindihan ba't nagkaganon. Daming ugat. Ni isa walang tinamaan. Yung you're one goddamn lucky son of a bitch, sabi sa akin. Video number 1. Kaya nga, kayo JC, kahit in spite of yung mga terrorism na ginagawa sa inyo ng PNP, in spite of all this, dasal lang kayo. You invoke God's presence. Because ang demonyo takot sa Diyos. Invoke God's presence. Okay, so Edgar Darasin, Idol Dado, banatan muna watching Qatar. Ang bahala ng langit sa kanila. Hindi nila kaya ang langit. Master Hilwa, Sir, kawawa na talaga, taga KOJC, nakastress na. Bakit sobrang tagal, hindi pa lumalaya sila doon? Tignan natin, ewan natin eh. Nagkakamali nga sila doon, pinupuno nila yung taong bayan. Kaya nga nagbablog ako ngayon eh, para umabot kay BBM. BBM, you want to save your administration? Tigil mo. Stop them. Stop the PNP. Leave the premises. At kung ganyan pa rin ang order sa inyo, mga PNP doon sa loob ng KOJC, sana may masmasa kayo, dinasalan namin, sana may masmasa kayo, bumalik kayo sa KOJC, sabihin nyo sorry, and then you defend the KOJC members. And you do not follow the orders of illegal of your officers. Kung umorder sila, hulihin nyo. Hulihin nyo. Sila yung igapos nyo. No? Pitik-pitikin nyo na rin yung ilong. No? Pitik-pitikin nyo. Kundi gayahin nyo yung ginawa nyo doon sa mga KOJC members. No? Tinadyakan nyo, sinipa-sipa nyo yung muka. Gawin nyo sa official nyo. Tapos sasabihin, ano yan? Court martial. Ha? Court martial? Ibubuwagin na nga yung PNP eh. Kayong mga matitinong PNP, isasama namin kayo do sa bago na People's Police Force. May pag-asa kayo. At baka yung mga taga KOJC makita yung bukal sa kalooban ninyo, yung ginawa ninyo, mag-sorry at saka depensahan tong KOJC against these illegal orders. They will not file cases against you. Kayo, mababait. Di ba tamang desisyon? Maniwala ka dyan. Pagka nagpalit yan, kita mo, isa lang ang mag-ano dyan. Ay, tumayo taong bayan, tanggal si BBM. Kaya BBM, you want to save your administration? Cease and desist. Yun yung the only way. If not, mayabang pa, lalaban pa, i-contain mo. You're violating the Constitution. Na? Kaya, mahirap kalaban yung taong bayan, yung tatay mo eh. Oh, ang strong man of Asia, tatay mo. Tinalo ng RAM, ilang opisyal lang yun, ha? Mga 400, 500 lang na original RAM members. Sila Honasan, Ramos. Saling pusa si Ramos. Nagpeke na arrest order si Honasan, pinakita kay Ramos. Kaya sumali si Ramos. Kinuwento sa akin ni Honasan, no? Puta yan, saling pusa lang yan eh. Gagong yan. Tapos kami ngayon ng inaano. Sabi ni Honasan, nadidinig ko, nagkukwento siya. Nagkausap kami sa barko. Nung nasa preso siya. Kaya nga At kaya kayong mga PMAer, active and retired PMAer, regardless of classes, no? O tsaka yung mga non-PMAer, mga officers and men, na non-PMAers, OCS, mga Integri, tsaka mga
reserve officers at saka mga enlisted men na nag-graduate na, pensyonado na ngayon, mga retired. Simple lang yung constitution natin. Yung sasabihin niyo, pipilit ninyo, mali, tama si Marcos, mali yan mga Duterte, mali yung KOJC, surrender si Pastor. In-explain ko. Ang tagal-tagal ko in-explain, nabot ng 3 oras. Mali yung ginagawa nila kay Pastor. He is entitled to a court of law. Na? He is entitled na presumed innocent until proven otherwise. We have laws. The Constitution guarantees that. No? Yung framers ng Constitution noong 1987 at saka yung nag-ratify ng Constitution, isa ako doon, na bumoto, naintindihan namin. Kaya nga, never again, yung mga sigaw ng mga RAM, never again. Hindi na tayo ma-under sa isang tyrant. Yun Gusto mo nga pagandahin pa kasi okay yan si Marcos Sr. Isa yan sa magaling. Oo, pero maraming galit sa kanya. Ang the worst ngayon, yung anak, si BBM. No? Imbes na sagutin yung drug problem, sinangga-sangga, walang salita. So parang, Ano yun? Peke ka Tapos doon yung ang dami issue Nakawan, PCSO, PhilHealth, transfer yung pondo, yung travel mo, yung foreign policy natin, nagdabadya yung gera, kaya nga ang daming problema. And kanina nung binabasa ko yun, nakadalawang 3 articles lang tayo, hanggang Bill of Rights tayo. Ito yung violation, ang dami. Kaya nga, good luck. BBM, good luck. Kung hindi mo ititigil yan, hindi ka makakatapos sa term mo talaga. Ipipilit mo yung gusto mo, magkakagulo tayo as a country. And then, you will not prevail. The Filipino people will prevail. Pikang-pika ng tao Ang ginawa, pagkakamali kasi nyo, pinag-interesan yung KOJC whether the Americans or the oligarchs ang nagka-interest dyan. It's a good real estate development project. No? More money. It will earn billions of pesos. No? Resort type, mall, and then yung mga hotel, no? And then condominiums. Sa buong 20 hectares. Ang laki nun. Tabi ng airport, tabi ng dagat. So you acquire a beachfront, no? You acquire a beachfront and then it becomes a totally first-class real estate project. Kaya nga, either the Americans, I don't believe nga in the drone, Bakit? Ang layo Drone facility? Really? Clark is a better drone facility. Somewhere there in Cagayan or somewhere in Palawan. Pero in Mindanao, dito sa not really, kaya nga mas inclined ako paniwalaan na itong mga oligarchs yata interested dito, kasama si BBM. Yung kami na lang, boom, and then partner tayo, partner. Akong bahala, akin yung might, akin yung PNP, hawak ko yan. Bayaran ko lahat yan. Kaya pala nakakabayad sila kasi ang laki ng kikitain dyan. Ang isang building na worth 1 billion in construction cost, that's about mga 40, mga ganon, 40, baka siguro ngayon, mahal na, mga 30 mga floors, 1 billion for example. Pagka binenta mo lahat yung kondo, balik sa'yo 4 billion o 5 billion pesos. Ilan yung magagawa mo? Ilan footprint ang magagawa mo kung 20 hectares yon? Na may golf course ka, hanep, Hindi, pero ang isang magandang golf course, mga 60 hectares ang kailangan Of course, they can acquire, baka mag-land banking, pero yan, kami, maglagay sila ng ebidensya, it reverts back to the government, yari, inaya ng gusto yung KOJC. Kaya nga, hindi dapat mangyari. Ginagaya niya yung tatay niya. Yung template, ginagaya niya. Yan nga, okay? So, sir, you are in PMA? I graduated in PMA. No, I'm not in PMA. Graduated in PMA, 1983.
Lea Conchada, good morning po Sir Dado, watching from Saudi Arabia. Sana naman ang mga AFP wag paggamit sa government, taong bayan ang kanilang protektahan. Yes, sa Constitution naman eh. Prayer with fasting, Arceli Calvo. Thank you Bicolanong makulit. Sir, pa-shout out po kay General Orlando De Leon, follower mo na Supremo in si share ko sa kanya ang live mo. Thank you Sir Jojo, Sir Jo, Class 82, Snappy, Idol, no? Si General Orlando De Leon. Ito, BBM, PNP. Pag ang mga gaya ni General Orlando De Leon o PMA Class Sandigan 82 ang tumayo at kasama si Magalong na Class 82, mayor ng Baguio City, at sasama yung iba, pagka mga yan ang tumayo, yung mga hilera niyan, ay good luck sa inyo. Ayan yung mga tipong matatapang, mga matitino, at pagka magkakakampi-kampihan, kabit-kabit na yan, 82, 81, 83, 83 ako, 83, 84, 85, 86, no? Yari kayo. No? Anong gagawin nyo? Hulihin nyo kami? Hindi. Nandun kami sa right side of history. We're going to implement the Constitution. No? Kaya nga, General Sir Orlando De Leon, Marines, di ba? Huwa. Malayo ka lang, sir, no? Kung nandito ka lang, no? Sarap upakan, di ba? Sarap upakan. Bastos na talaga, Bastusan. General Pokis, 81. Plus 81. Major General Pokis. Hanip yung mga... General Alan Luga, 81. Ano pa mga kilala natin? No? Maraming mga tahimik lang ng mga P-Mayor. Kaya nga, mga P-Mayor, no? Upperclassmen, underclass, mga mista ako, tahimik din No? Wala, hindi ito pasikatan Hindi ito pasikatan. Mga bok, no? Hindi pasikatan to. Mga sir, hindi pasikatan to. This is about the future. This is about the future of our country. This is about the Filipino people standing up to implement the Philippine Constitution, which embodies our ideals, and has something to do with our future. It is being grossly abused and violated by the current BBM administration. In-explain ko 3 oras.